Sa masikip na boarding house sa Sampaloc, Manila, ang Wi-Fi signal ay mahina na parang bulong. Pero sapat na para kay Kian, 18 taong gulang. Isang freshman sa malapit na universidad, siya'y nagtatrabaho sa sari-sari store habang nakikipagbunos sa pasulpot-sulpot na internet. Isang gabi, habang nahihirapan magpasa ng assignment, may notifikasyon mula sa LB sa Discord, hindi niya kilala. "Hoy, kapitbahay, ang lakas ng music mo, pwedeng hinaan?" Nahiya si Kian, napagtanto na ang kanyang OPM playlist ay umaalingaw-ngaw sa manipis na dingding. Sumagot siya, "Sorry, hinaan ko na. Sino to?" Ang reply, "Si Ella, room 204. Salamat, room 201. Doon nagsimula. Sa loob ng mga linggo, ang kanilang late-night chats sa Discord ang naging paboritong takas ni Kian. Si Ella, freshman din, nagkwento ng kanyang jeepney commutes, pagkahilig sa pansit canton at pangarap maging nurse. Ibinahagi ni Kian ang ambisyong maging graphic designer at ang pangungulila sa pamilya sa Nueva Ecija. Ang kanilang usapan ay dumaloy na parang ilog Pasig, madali, mainit at puno ng tawanan sa mga meme at pagkabigo sa traffic ng Manila. Minsan, nag-iiwan sila ng merienda sa pintuan ng isa't isa. Chocolate para sa kanya, boy bawang para kay Kian, nang hindi nagkikita ng harapan. Isang maulan na gabi, nakita ni Kian ang status ni Ella. Walang wifi, walang buhay. Banta ng landlord na putulin ng internet dahil sa hindi nabayarang bill. Kinabahan, kumatok si Kian sa room 204, kabaang puso. Isang babaeng maikli ang buhok at mahiyain ng ngiti ang nagbukas. Si Ella. "Kian?" tanong niya, nagulat. Ngumiti siya, itinaas ang phone. "Emergency hotspot, iligtas natin ang assignment mo." Umupo sila sa pasilyo, bukas ang mga laptop, nagbabahagi ng data habang nagbibiruan tungkol sa kanilang Wi-Fi romance. Mas maganda pa ang tawa niyang personal. Sa mga sumunod na araw, naging regular ang kanilang pagkikita sa pasilyo. Nagkukwentuhan sa ilalim ng kumikislap na fluorescent. Tinuruan ni Kian si Ella kung paano tumawad sa Quiapo at ipinakita naman ni Ella ang sikretong recipe ng ginataang bilo-bilo. Pero isang gabi, nabasag ang boses ni Ella. "Kian, lilipat ako sa dorm malapit sa UST, mas murang renta." Napahigpit ang dibdib ni Kian. Ang boarding house, ang mahinang wifi, ang kanilang chats, lahat pansamantala. "Kailan?" tanong niya. 2 linggo, sagot niya, nakayuko. Desperado na mapanatili ang koneksyon, ginastos ni Kian ang ipon sa isang portable wifi router. Sa huling araw ni Ella, isinilid niya ito sa paper bag kasama ang note, "Para kay Ella B, para manatiling malakas ang wifi ng puso natin." Iniwan niya ito sa pintuan, nahihiyang magpaalam ng harapan. Ilang oras after, may mensahe sa Discord, "Kian, baliw ka! Salamat! Magkita tayo sa kanto bago ako umalis." Sa kanto, sa ilalim ng ilaw ng poste, hinakap siya ni Ella, ang router sa bag niya. "Hindi ito paalam, magchat-chat pa rin tayo ha? At baka magbisita." Tumando si Kian, puno ang puso. "Pangako, Ella." Habang sumakay si Ella sa jeepney, kumakaway, naramdaman ni Kian ang lakas ng kanilang koneksyon. Mas malakas pa sa wifi, na umaabot sa magugulong kalye ng Manila, nangangako na magkikita silang muli.